Alright, so welcome back sa ating channel mga katiyats para sa ilang minuto na pagtatalakay ng inyong mga treasure markers na padala sa aking Facebook. At ang aking Facebook ay Umamore. Huwag kalimutan, Umamore ang aking Facebook. At ang aking email ay surigausan@gmail.com. At bago tayo magpatuloy, ako'y mag-shoutout muna. At ako'y mag-shoutout kay Mark Richard Simasio, Pango Sylvester, Kabigat Ginamay, Eric Pristilio, Aquilino Alok, Kabigat Ginamay, Maria Deta, Ernesto Manalo, Lito Calvo Kahade, Ricky Guevara, Franklin Sr. Shout out din kay Jonathan Villa, Mike Iopre, Alma Ulep, Shade Anino Pisio Himentiza. Shout out din kay Mike Iopre, Juvi Cañete, Rad TV, Bian, YT, Aru, Tiats Vizgaya, in Crystal Dawn. And also shout out kay ICLM Tiats, Rinante Tapol, Alberto Akak, Elvin Famaran, Jenny Bunsobre, Sami Alma, and lastly shout out kina Jake Muntuho, Jacqueline Sinaban, Leslie Lang, Marcos Castanieto, and Rumel Hisurgon. At sa mga hindi ko nabanggit, shout out sa inyong lahat mga katiyats. Okay mga katiyats, ito'y isang treasure marker na naman na isang reptilia or itong hayop na nakatira malapit sa creek or amphibians, reptilians ang kanyang klase. At kung yan ay tingnan natin, parang ulo yan ng itong higanting lizard na tinatawag na monitor or yung Komodo dragon. Sa atin tinatawag yan na payawak. Okay, so ano nga ba ang kahulugan ng mga markers na ito? Sa unang tingin mo ay parang natural lamang siya na itsura. Or sabihin natin na natural rock lang yan dyan. Ganyan talaga. Merong nature shapes na mga bato na kasing itong itsura ng mga treasure marker. Ang pagkilatis dyan para malaman natin na yan ay legit marker ay tingnan natin ang kanyang mukha kung meron siyang mga nakalagay na signs or symbol. Dito naman ay sabihin natin 80 years old na ito, kaya medyo nasisira na yung surface niya. Pero still, recognizable pa rin siya na ulo siya ng isang lizard. Meron nga siyang panga at merong mata at bibig. Okay, ito ay nasabi ko na legit treasure marker dahil sa nakatingin siya sa ito, grupo ng mga bato. Ganito ang pag-legitimize niyan guys. Kapag 5 to 20 meters ay merong mga bato na tinitingnan niya sa 5 to 20 meters. Lalo na pag ang bato ay may itsura na katulad nito, ay masasabi talaga natin na yan ay treasure marker na nag-point na naman sa isang final treasure marker. Ibig sabihin, one thing lead to another or 1 plus 1 equals treasure dito sa baba. Mamaya tingnan natin kung anong meron itong parang hindi naman masasabi natin na turtle yan. Isang mataba na hayop. Okay, merong mga marka yan. Mamaya atin i-close up. Balik muna tayo sa itong first pointer to another marker. Ito yung ulo ng bayawak o higanting lizard.
Okay, sa tingin ko ay hinukay na ito dito sa kanyang baba. Kasi ito ay parang canopy. Parang umbrella siya. Parang payong na meron siyang pinapayungan sa baba. Sa baba nito. Ito parang may nakita ako na hukay. Pero kung yan ay hindi hukay, okay, that is first. Tama kayo. Under mismo sa kanyang panga, sa kanyang jaw, sa baba niyan, ay pwedeng maghukay dyan. Kasi merong parang payong kasi itong kanyang panga or jaw. Meron siyang pinapayungan na importante diyan sa baba. Kaya test dig lang tayo dyan. And up to 2 meters pa rin ang hukay dyan. At alam ko sa 1.5 meter ay lalabas ng tubig dyan. Kaya ang gawin nyo ay tusok-tusokin nyo lang ng kabilya ang lupa, at kung may matamaan na parang metal ang tunog, yun ay mga, sabihin natin, ammunition boxes. Pagpatuloy nyo ang paghukay, lalo na pag malapad na bato ang inyong matusok ng kabilya. So itusok-tusok nyo lang yan guys, yung kabilya na ginawa nyo, yung may hawakan na tubo na winilding sa itong round na steel bar, at yan ang pangtusok. Lagyan ng bulitas sa dulo para mas madali ang kanyang pagpenetrate sa lupa. Okay, so number 1 method yan, at sa tingin ko ay na-apply nyo na, kaya direkta tayo sa number 2 na atake. Ang number 2 na atake ay tingnan natin ang kanyang ulo sa itaas. So dito ka sa likod, pumwesto, ikaw ito, nakatayo ka, and then tingnan mo itong kanyang ito, straight doon, itama mo sa center ng kanyang ilong, straight, and then i-check nyo 5 to 20 meters kung anong tinitingnan niya. Okay, at halimbawa, ito kasi yung padalang picture. Halimbawa ito yan, ang nakita niya ay ganito, or tiningnan niya ay ganito, mga maraming bato na nagkalat. Ang problema dyan ay saan bang bato ang marker dyan. Kaya yan ang pangalawan nyo na challenge. Kung saan na bato ang merong marka dyan, yun ang hanapin nyo. Kapag merong may marka na bato diyan sa grupo ng mga bato na ito, yun ang sinasabi na second marker and final pointer to the treasures. Okay, at sa palagay ko ang lugar na ito ay dried creek. Kasi nandito yung mga bato na ito'y lumabas. Ito'y nakabaon, pero dahil sa flash flood or pagbaha ay lumilitaw siya, ang ganyang mga bato ay nasa creek yan. Okay, so dried creek siguro ito. Ito ay creek noon, ngayon siya ay wala ng tubig. Ngayon kung tama ako na kasama ito sa, ito kasi ay kasama doon sa picture, sa grupo ng picture. Kung tama ako na ito ay tinitingnan din niya sa unahan, kung pasok yan sa 5 to 20 meters na distansya na nandun sa unahan, at kung eksakto na ang tinitingnan niya ay ang likod nito, itong kanyang likod, ibig sabihin ito ay napaka-importanting marker. At tingnan ko na ito kanina ng close-up. Ngayon tingnan natin ng close-up guys, meron kayong makikita dyan. Ayan, ito yung makikita yung mga katiyats. Meron siyang parang kite, kung napansin nyo, nagaganyan. Ayan, and then dalawang guhit na visible marker, at merong letter B dito. Yan lang ang mga visible marker na nandyan. Okay, so itong dalawa, ito at ito ay pareho ang kanilang pinupoint. Ang pinupoint nila ay puwet. Ang puwet. At itong dalawang maliit na guhit,
that can be 2 meters lamang. So ibig sabihin ay atin ganyan. So ibig sabihin nito ay meron siyang given na distances na 2 meters. Okay, so saan ba tayo pupunta ng 2 meters? Okay, dahil ang V, letter B dito ay nakapoint sa puwetan, dito sa may puwet. So right from the puwet ay hakbang tayo ng 1 to 2 meters. 1, 2. At pagdating sa 2 meters, hukay tayo sa puwitan nitong bato. Wala kasi yan dito sa baba. Kasi kung nandito sa baba, sila naghukay, ay bumagsak na yung bato na yan noon pa. Diba? Kung merong tunnel dyan, ay babagsak na yun sa bigat ng bato na yan. Kaya ang tunnel ay medyo may distansya yan galing sa bato. Kaya merong dalawang guhit dito, ibig sabihin 2 meters. Hindi na ako magsasabi pa na 10 meters yan. Yan ay malapit lang talaga. Okay, bakit ko nasabi na malapit lang ang item dyan sa puwet? Dito tayo magtesting ng 2 meters guys. 2 meters din na layo galing sa puwet. Kasi ang kahulugan ng marker na ito, itong malusog na parang wala siyang kamay na turtle. Siya ay pagong na yung kakaibang klase, yung pawikan, sea turtle na walang kamay. Ibig sabihin hindi na siya maglakad, hindi na siya mag-travel, hindi na siya lilipat, at para siyang nangitlog kasi yung puwet niya ay nakabaon sa lupa. At kung tama man tayo, merong tatlong guhit, merong square. Kung tama ako dito guys, merong triangle at meron na namang bilog. At kung napansin nyo, ang triangle ay nakapoint pa rin sa may puwitan. So itong dalawang bilog, that can be distances also, na pareho dito sa itaas 2 meters, dalawang guhit din. At lahat ng sign ay pumupunta sa kanyang puwet 2 meters. Kaya 80% ang paniwala ko na nandito sa puwitan ang treasure, which is yan din ang tinitingnan nitong giant lizard, ang kanyang likod or puwet. Ngayon, itong ating pangalawa na atake, at meron pa itong pangatlo. Okay, at kung wala talaga sa puwitan, 2 meters deep, walang sinyales, walang anomalya sa lupa, walang markers sa 2 meters deep, wala kayong nakuha na kakaibang hugis ng mga bato sa 2 meters deep. Yung hinukay pala namin noon, 1 year ago, na isang ibon na ganyan, yung puwet ng ibon ay nakatusok din sa lupa. Ang natagpuan namin sa kanyang puwitan ay dalawang itlog. Ang itlog ay yan siyempre ay bato kasing laki ng ulo ng tao, at isang rectangular bar. Yun, kung makita nyo yun na video ko, 1 year ago na yun. Merong rectangular bar. Sino ba namang tao, sino ba namang nature ang gagawa ng rectangular bar na ilalagay sa puwet ng ibon? At dalawang itlog na malalaki na bato na bilog. Yun ay mga marker. Kaya diyan sa puwitan mismo nito, 2 meters distances. Kung merong ganyan na makita nyo guys, kasi yan ay nangitlog yan na pawikan. Kung merong mga bilog na bato, ibig sabihin sa baba niya ang nakabaon na ginto. Sa baba ng mga marker na mga bilog. Kasi ang bilog na mga marker na bato nagsasabi na ito yung treasure. Pero wala doon sa bato. Ibig sabihin nasa baba ng mga bilog na bato. Kung meron kayong makuha diyan sa puwitan niyang pawikan na yan. So dito yan sa 2 meters deep. Tagpuan nyo ang mga bilog na bato at merong rectangular bar. Pag merong ganyan, well, that is jackpot. Okay, at ang panghuli, mga katiats, number 3 na paraan diyan, only 20%.
sa paniniwala ko, maliit lang ang tsansa ay sa kanyang itong tinuturo ng ulo. Okay, kuha tayo ng isang picture na medyo malinis pa. Okay, so ito yung kanyang harapan, guys. Ang kanyang ulo ay nakapunderya dito, while merong dalawang guhit at merong kite, yung parang saranggula na gaganyan. At pwedeng baliktad yan na saranggula. Pwede ang buntot nitong saranggula ang pointer to the digging spot na papunta dito. At ang layo niyan ay mag-umpisa sa given na 2 meters. So merong given na 2 meters, atin lang lakihan ang ukay, gawin natin na 2 to 3 meters. Ang opening ng inyong hukay test dig sa harapan. Ito ang pangatlo na atake, which is sa palagay ko 20% chances. Yung sa puwitan, yun ang 80%. Kasi parang doon nakatingin yung malaking ulo ng higanting lizard. Kaya ang treasure ay nasa kalagitnaan ng creek at ng lupa, dryland and wetland, kasi ang reptilia o higanting lizard ay naninirahan yan malapit lamang sa creek. Minsan bumibisita yan sa tubig at minsan umaakyat sa kahoy at minsan nandyan sa mga bato. Kaya ang kanilang marker na ginawa ay lizard. Ibig sabihin, huwag ka nang pumunta mismo sa creek, kundi dito lang sa dryland na malapit lamang sa creek. Okay mga katiats, ako'y magpaalam na. Sana ay meron akong naibigay na konting liwanag sa madilim na tunnel. Okay, may the fortune be with you guys, the health, the love, and of course, walang magawa yang yaman kung hindi tayo happy. So I wish you happiness. Ciao for now.